din po sa ating lahat. Nandiyan po po ang lahat na tumayo. Tayo po ay manalangin. Atin po itong mga ating mga ulo. Hallelujah. Yes, Lord. Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, nagpapasalamat kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayari ng lahat at lahat. Maging ang buhay namin, Ama, sa inyo na buhay. Panginoon, amin pong hinataas sa inyo ang gabi ito. Salamat po, Ama, sa mga kapatid ko natin dito ngayon. Itinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng tutugtog aawin sa gabi ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Ama, ng magandang boses. Na sila man, Panginoon, ay magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa gabi ito. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming pastor na sa gabi ito, Ama, siya po ay magpapahayag ng iyong mga salita. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan. Bigyan niyo po siya, Ama, ng katalinuhan na ang bawat sasabihin niya, Panginoon, ay buhat lamang sa iyo salita. Ama, mangarap po kayo ngayon sa gabi ito. Buksan niyo po ang aming mga puso't isipan na tanggapin ang iba natin salita. Ama, salamat po. Tinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na wala pa po rito. Na sila man, Ama, ay makarating makayapang sa lugar nito. At makasama namin, Panginoon, sa gabi ito na magpupuri sa inyong pangalan. Ama, itinataas ko po sa inyo ang bawat sulok ng simbang ito. Talagaan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anghel na magkaroon ng kapayapaan sa gabi ito. Na walang gawa ng kaaway ang maaaring mag-distract sa gabi ito. Hindi magkaroon lamang, Panginoon, ng mapayapang gabi. Salamat, Ama, sa bawat pamilyang narito ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Naniniwala ako, Ama, na kayo lamang ang solusyon sa bawat problema na aming inakalan. Ama, salamat po. Aming pong binabalik ang lahat ng papuri, parangal, luwalhati sa dakilang Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Parang gabi po sa atin lahat. Palapakan mo muna natin ang ating Panginoon. Masaya po ba kayo sa gabi dito? Pwede po bang pakikabayan po ang inyong mga katabi sa kanan sa kaliwa at pakibati sila ng isang magandang gabi, kapatid. Tuloy nga po ng ating Panginoon ay nandito po sa ating kalagitnaan. Kaya wala po tayong ibang gagawin kundi papurihan, pasalamatan at bigyan ng pasasalamat ang ating Panginoon. Amen po ba? Handa na ba kayong magpuri sa ating Panginoon? Yes, Lord, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabi ito. Yes, Jesus. At ako kong bawin sa ating Panginoon. Wala kong pag-ibigay sa pagkakas sa ating mga buhay. Lagi na lupa sa isang
Ito ang aming dalangin na espesyal para sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, for this day that you have given us, for this opportunity to gather together to worship you in spirit and in truth. Panginoon, we are so thankful sa lahat ng iyong ginawa sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na walang exempted sa mga problema, battles, and struggles na pinagdadaanan namin. Pero we thank you because you are good, you are faithful, and we know that we can trust you because you are a sovereign God and you take care of us. Thank you for your goodness. Father, thank you for your love, your grace, and your mercy. Dami natin ang presensya ng ating Panginoon at patuloy tayong sumamba sa Kanya. Thank you, Father. Yes, Jesus. Let's say our personal thanksgiving
adoration to our God. This is your moment. Salamat, Panginoon. Jesus, we thank you. Jesus. Mahal kita. Walang hanggan iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Kahit ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Pag-ibig mo ang siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kahilingan. Kaibigan, ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti, ika'y mabuti mapagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan. Sa pag-aling natin ito, ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagkailanman. Hangga't ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buhay ang inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Buhay ang inaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo?
habang buhay. Taas natin ang ating tinig. Ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Panginoon, ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti mapagkailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang ika'y mabuti You deserve all the highest glory. Panginoon, nagpapasalamat kami. Sinasampangan namin, Panginoon. We adore you and we worship you. Thank you, Jesus. Ito po ang aming samang dalangin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos. God is good. Mabuti ba ang Diyos? All the time, He is good. No? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Hindi kumukupas ang kanyang katapatan. Maaring tayo ay paminsan-minsan nagkakarusira. But we have a God who remains faithful. No? Hallelujah. Taas po natin ating kanang kamay at sambutin natin ang ating pananalig sa kanyang mga salita. Sabihin natin, ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin tonight, I receive the blessings in the Lord. One more time, tonight, I receive the blessings in the Lord. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayo nakatayo at pakisa kayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na matatagpuan sa aklat ng Salmo, Kapitulo 34, talata 6 at 8. Dahil po sa Bible School. Nung wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. 18. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso
at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Mga minamahal, ito po ang salita ng Diyos. Tayo manalangin sa galit. Amang mapagmahal, kami nagpapasalamat. Minsan pa, natipon kami mga kapatid sa taong ito. Kung saan inihahalin tulad ang pag-itipong ito na isang handaan o isang piging na kung saan natatanggap kami ng pagkain espiritual o aral na panglangit. Dahil higit sa lahat, kailangan namin. Naniniwala kami sa iyong mga salita na ang tao ay tinububuhay lamang sa tinapay. Higit sa lahat sa iyong salita na namumutawi sa iyong mga labi. Kaya sa gabi ito, samahan niyo po kami. Banal na Espiritu, ako po'y inyong pangunahan. Ang aking kapaghanda ay kayo po ang magkaloob ng ibayo pa ang karunungan. Sa gayon, ang mensahe ng magandang balita ay may pahayag ko na may kawastuan. At hinihiling ko ang iyong kapangyarihan ay magbukas sa puso ng bawat isa na matanim ang iyong mga salita o ang patutulo sa gabi ito. Pagkat ito po ay maglalapit lalo na ugnayan namin sa iyo. Sa iyo po kapurihan, pasalamat, at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na natin magsabi na, Amen. Purihin ang Diyos. So, bago tayo mo po, kamayan natin ang pinatabi. Wala ng COVID. Pwede na magkamayan. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Purihin ang Diyos. Okay. Hallelujah. Marami pang upuan dito sa taas. Pwede mo kayo. Marami pang upuan dito. Meron hindi yata nakikita sa dito. Hallelujah. So alam niyo, ang mensahe natin ito ay nasulat ni Haring David. Matapos maranasan niya ang pagliligtas ng Panginoon. Ito pong Salmo 34:6 ay karanasan ito o nasulat ito dahil sa karanasan o sa pagsubok na dinanas ni Haring David. Noong panahon na siya ay inuusig ng kanyang o ng hari ng Israel noon na si King Saul. Sa kanyang pagkatako, sapagkat si papatayin, ay napapunta siya sa lupain ng Palestine, na kung saan ang hari doon ay mabagsik. Wala ba si King Abimelech, na kung saan ay siya ay yung kanyang kapatid, ay pinatay niya. At kung kaya sapagkat naligaw si Haring David doon, ay siya naman ay papatayin din. At siya ay dumaing sa Panginoon. At nilikap siya ng ating Panginoon. At alam niyo ba, nakatawa-tawa ang pangyayari. Ang wisdom na pinagkaloob sa kanya ay siya ay nag-anyong isang baliw. At kung kaya, imbis na patayin ni King Abimelech, siya itinaboy na lang ang labas ng Palestine. So, pagkatapos nasulat niya ito, nang wala na akong pag-asa, tumawag ako sa Panginoon. Ako'y kanyang pinakinggan at iniligtas sa lahat ng mga dinaranas kong kahirapan. Malapit ang Panginoon sa mga may bagbag na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. So nasulat po ito para din sa ating kapanahunan na pwede pa lang tumawag tayo sa Panginoon kung tayo may hilahin o may problema sa ating kalagayan. Whatever it might be.
Tandaan niyo si Juan, yung ganito rin pangyayari, si Jonah. The story of Jonah. No, siya utusan ng Panginoon na pumunta sa Nineveh para magpahayag ng salita ng Diyos sapagkat kung hindi tatalima, hindi magsisisi ang Nineveh, gugulawin ng Panginoon. Pero dahil sa kaaway na bansa ang Nineveh, ang ginawa ni Jonah sa nagpunta sa Tarsis, sa Spain. No? Pero ang nangyari, nung kapunta niya patago, sumakay ng barko, nagtago sa mga tripulante, sumama sa mga kargamento, ay ang Diyos naman ay nagpadala ng malaking bagyo, ang malakas na bagyo. Nagtataob ang kanilang bangka. Kaya nagkapalabunutan ang mga tripulante kung sino ang may banat sa puwit. At sabi, huwag na po, ako po yun. Ako po ay nagkalusira sa ating Panginoon. Kaya mas makabubuti para huwag kayong mamatay, itapon na lang sa dagat. Pinilit niya ang mga tripulante na itapon siya. At nangyari yun. At anong nangyari yun? Alam mo yung istorya ito. Nilunok siya ng malaking isda. And for 3 days and 3 nights, naroon siya. Isipin na lang sa loob ng isda, hanggang sa lansa noon, ang dami pang mga maludumi. Nakikita-kita mo na ang bansa dulas noon. So, dumaing si Jonah. At yung daing niya, nakarating sa Diyos. Isipin nyo, doon sa karaliman ng karagatan, sa loob ng isda, siya dumaing. Talagang God is all-knowing. At dinilig ng Panginoon. At sabi, nilingap niya. At ang ginawa, inutusan ng isda na iluwa. Natalambahan ko sa iniluwa, sa lugar. Doon din sa Nineveh. Doon saan yung napuntahan. Okay. So, how about your story? Kayo may karanasan din na sa inyong problema ay naranasan niyo ang paglingap ng Panginoon. The word say amen. Pero ba kayong karanasan na naranasan niyo kayo dumaing sa Panginoon ay nilingap naman kayo ng Diyos? Natang mo si Marisa. How about other? Amen. So, ngayon talaga, ako man meron din. Meron akong sarili. Kaya ako sa ating sarili ito, pag-aaralan natin, ay kung paano tayo maranasan natin yung breaking point in our life. Na kung saan tayo ay na dumating sa kawalang pag-asa. And that will be the time, yun ang pagkakataon, na kung wala na tayo maasahan, wala tayong pupuntahan, kundi ang Panginoon, ang Diyos na maawain at mahabaging Diyos na dilingap sa atin sa lahat ng pagkakataon. Why? Pagka tayo ay kanyang anak. Tayong lahat. No? Ang dahilan kung bakit tayo narito, sapagkat tayo anak ng Diyos. Nasa atin ang banal na Espiritu. Nanampalataya tayo, pinakaloob ng Diyos ang Espiritu na isang tatak para sa atin, yung stamp of ownership over us. Kaya tayo narito, dinadala tayo, udyok ng banal na Espiritu na tayo pumarito at makinig at dumalo sa isang banal na piging na kung saan tayo tatanggap ng pagkain spiritual. Kaya si Amen. Kaya tayo narito. Okay, gandahan niya istorya natin. Natatandaan ko, isang publikasyon tulad nito, nasa Maynila ako sa Pilam Life Village. Kapatid ako ng isang fellowship, maaaring na iba alam na yung istorya ko, pero istorya ko pa rin sa inyo, fellowship of others, na I was led by the Holy Spirit na to kneel down, ako'y lumuhod at ako'y lumuhod. Hindi ko pansin na sa likod yan kung maraming tao. Basta sinunod ko yung pagluhod, kasi napakalaki ng problema ko noon. At ako ay hindi lang yun. Pagkatapos, another yung ng bulong sa akin, ng prompting sa akin ng Holy Spirit to prostrate. At ako'y dumapa. At hindi ko akalaing sa laki ng problema ko, ako'y dulog na dulog. Broken ako. Wala. Nasa kawalang pag-asa ako. At ako'y umiiyak. Dahil alam ko sa atin nagkaroon ako ng divine revelation.
nagpakita in human form sa akin. That is a divine revelation. Kaya sa nagpakita. Well, to me, I experienced that. I have seen the Lord Jesus Christ in human form. And that is to be a revelation. A divine revelation. And He told me, arise, you are my friend. At napanam ang aking kamukutan, nagkaroon ako ng bagong sigla at kalakasan, at habang nag-worship, ako'y napasaya. Totoo yun. Pag uwi ko ng Tagaytay, iba ang nangyari sa akin. Para bang nagkaroon ako ng baptism sa Holy Spirit, yung mga taong mga pinagkakutan kung aking kinatakutan o iniiwasan, ay pinagpupuntahan ko sila. At baliktad ang nangyari. Tanggap nila na babayaran ko sila na wala ng interest. At kakasilhay ng interest at approve yung napadagdag sa utang ko. At sabi ko, ibibita ko lang ang lahat kong ari-arian, babayaran ko kayo. At yung may gusto ng appliances, television, whatever, o ano mga kuwan, meron tayong pinunong Christian Market Shopping Center, pwede nyo kunin. Pati nga stove namin mamahalik ito. Pati yung Cleopatra amin ko ay nadanasan namin. So, that is the point of brokenness. Kaya ang titulo na ating pag-aaral sa dito is the blessing of brokenness. Sabihin natin, the blessing of brokenness. Hallelujah. The Lord is near to those who has broken heart and contrite spirit. Malapit daw ang Diyos sa mga taong bagbag ang puso, malambot ang puso, at mayroong espiritu marunong magsisi. Brokenness is a spiritual condition that attracts God the most. Pansin ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoon ay nakatingin sa puso ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. At sabi sa Santiago 4:6, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagpakumbaba. Our Lord resists the proud, but gave grace to the humble. Heart nowhere ang ating Panginoon. Paano mo malalaman kung ang tao ay broken o unbroken? Yan. Ang broken ay ganito, madaling magpatawad. No? Matiisin. Kayo ba'y madaling magpatawad? Kayo ba'y matiisin? Hindi madaling magalit. Yan po ang broken. O may bagbag, may malambot na puso. At pusong may pansin sa Diyos. Samantalang yung mataas o unbroken ay ganito. Angry agad and defensive. Kaunting sakit, reklamo agad. Kagalit sa akin. Sabi nga, tingnan ang isa, pagka-broken ka, sabi may ganito. Pag sinampal ang isa mong pisngi, ibigay mo pa ang kabilang pisngi. That is brokenness. Kung ang minamahal mo lamang ay nagmamahal sa iyo, katulad kayo ng isang pagano. Pero ito ang utos ng Panginoon. Mahalin mo ang iyo kaaban. Kaya si Amen. Ayaw ba natin? Ayaw ba? Purihin ng Diyos. Brokenness is a process. Proseso ang brokenness. Kuminsan broken tayo, kuminsan ay hindi. May kanya-kanyang panahon.
nakatungkol pa tayo sa lupa. But the good thing is, remember this, tayo ay wala na sa dati nating kalikasan na tayo ay makasalanan. Hindi na tayo ngayon. Ang bagong kalikasan natin, our new nature, tayo ay holy in the sight of the Father. Why? Sapagkat tinapon ng Diyos, ni Jesus Christ, ang ating kasalanan at patuloy na umaako. Past, present, and future. By the time na you accepted the Lord Jesus Christ, nanalig ka, sumapalataya ka, ibinigay sa iyo ang Holy Spirit. Binigay sa iyo ang Holy Spirit. At sabi ko nga kanina, iyan ang tatak na tayo ay owner na, o ownership na tayo ng Panginoon. Pamamayari na tayo ng Panginoon. At iyan ay perpetual. Bagaman sa buhay ng isang Kristiyano, meron tinatawag na hindi pa tayo spirit-filled. Kundi tayo ay paminsan-minsan nga ay broken, paminsan-minsan ay unbroken. Why? Nasa proseso yan nga. At tayo from carnal to spirit-filled Christian. Ano ba yung gusto ng carnal? Kristiyano ka na, ligtas ka na, no? Patagalanit ka na, you are citizens of heaven, pero ang ginagawa mo ay paminsan-minsan o mas malimit ay ginagawa mo, sinusunod mo ang iyong gusto. You are not totally dependent upon God. Wala ka pang surrendered life. Tangan mo pa ang sarili mong bandera. Nasusunod pa rin na ikaw. But the issue about salvation is not an issue there. Ligtas tayo. Sapagkat hindi binabawi ni Lord ang banal na Espiritu. Hindi ini-erase ni Lord, hindi lapis ang ginamit ni Lord. Nung tanggapin mo siya, na iyong sariling Diyos at tagapagligtas, hindi lapis ang isinulat. No? Okay. Brokenness is bringing us to the point of full submission to the will of God. Ang brokenness ay dinadala tayo sa isang punto na kung saan ay dadalhin tayong sumunod sa kalooban ng Diyos and a total dependence on God alone. Yan ang dinanas ko. Dinanas ni Haring David, dinanas ni Jonah, dinanas ko rin ito nung sabihin ko sa inyo, wala na akong kaibigan. Wala na magpapautang sa akin. Wala akong kabuhayan. Pero naalala ko, si Lord pala may-ari ng buhay ko. At lumapit ako sa Kanya. Pag-iyak pa nga. Naalala ko naman Kaya sabi ni Joshua noon na ayaw ko sa lalaking naiyak, pero nakita minsan ako naiyak. No? Wala palang matigas na puso dito. No? God is in the business of breaking us so we could be a person God wants us to be. May layunin ng Diyos kung kinakailangan. Kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mahal tayo, dinidisiplina tayo. Kung paano ang ating mga magulang, kung paano ang magulang ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak, that is the same as saying that God is in the business of breaking us so we could be a person God wants us to be. Nais ng Diyos. Diba minumod din natin doon? Alam ninyo, kaya yung aking mga anak nakakatikim ng palo. Sige yan, nakakatikim ng palo yan. Kasi, Proverbs 13, ang rod of authority. Nasa kuwan, kinakailangan gumamit ng pamalo ang isang masapaging disiplina sapagkat mahal. At hindi ibig sabihin ay pag hindi ka namalo sa iyong anak, ay hindi mo mahal pag hindi mo tinulog. Pero iba na ngayon ang panahon. Sa Amerika ngayon, pag namalo ka sa anak, tatawag ang bata sa 911, kulong ang magulang. That is not biblical. But I have 8 children. May wala akong anak. Ni isa sa kanila, wala nililigarilyo. Ni isa sa kanila ay hindi nagbiso kung ano man.
at masunurin ang aking mga anak. Sabi ko, ayaw ko ng bisikleta kasi sigan din. Nagbisikleta na, nagbisikleta tawag dito, na-accident ka agad. Sinabit na namin ang bisikleta, kaya maging motor, hindi pwede. Ayaw ko ng dalawang motor. Mahirap. Ilan na na-accident natin sa dalawang motor. Pati hindi di ba? Si JR, yun na. Kaya, ingat lang kayo. Walang masama, pero maingat lang. Pero kung hangos kang patakbo, delikado. Very prone sa accident. Okay. Ngayon, tingnan natin ang halimbawa, si Haring David, tingnan natin si Peter, si Pablo. Ay yung breaking point nila. Tingnan natin ang kamalasan nila. David's breaking point. Isang tao matigas ang ulo. Si David ho ito. Ito ang karanasan, yung breaking point ni Haring David. Breaking period. Matigas ang ulo, but God rebuked him through prophet Nathan. Ano problema ni David? Babae. Ano nangyari? Do you know the story about David and Bathsheba? Doon sa 2 Samuel 11. Alam, sige po, for those na hindi alam, ito nangyari. Ito, pag may gera ang basang Israel, ang practice ay kasama ang hari para makibaka. Pero tinamad ito si Haring David. Hindi sumama, kundi si Joab na lang ang sinugo. Hindi na kasama, ikaw na lang bahala sa gera, sa labanan. At ang ginawa niya, nagpahinga sa kanyang palasyo, palakad-lakad sa tuktok ng kanyang palasyo, ay napadumaw doon sa baba, ay mayroong naliligong babae na napakaganda sa kanyang paningin. Ito ay si Bathsheba. Kaya ipinakuha ni Haring David, in short, ipinakuha. No? Pagkatapos sinipingan, hari at nalaman na ito pala ang aasawa ng kanyang sundalong si Uriah. Ang problema, si Bathsheba sabi kay Haring David, buntis po ako. Ano po ang gagawin ni Haring David? So, ang ginawa ni Haring David, pinakuha si Uriah, pinapunta sa palasyo, at pinapagpahinga. O magpahinga ka muna, matagal ka na sa labanan, magpahinga ka naman. Pinabukasan, pagbaba ng palasyo, nakita sa pintuan ng palasyo na doon natulog si Uriah at hindi pumunta sa asawa. O bakit ka nalilito? Sabi ni Haring David, hindi ko po kaya magpilpasay. Magpilpasay, alam ba magpilpasay? Okay. Hindi ko kaya magpaligaya sa kandungan ng aking asawa sa gato'y pagkakataon na nakikibaka sa tigmaan ang aking mga kasamahan, mga sundalo. So, ginawa ni Haring David, nakipag-inuman, nilasing. Para paglasing, di ba, waribat na, uuwi na. Hindi rin umuwi. Kaya kinabukasan, ang ginawa niya ay ganito. Dalhin mo ang sulat na ito kay Joab. Ang talaman ng sulat ay ibala mo sa kanyon. Ibig sabihin, ilagay mo sa front line ng gera para siya ay mamatay. At yun nga nangyari. So, adulterer. Pangalawa ay murderer. Ha? At alam niyo ang nangyari, nakuha niya si Bathsheba. Naging asawa niyang legal sapagkat balo na. Pero yun o the story, ang kabulastugan ni Haring David. At doon sa 2 Samuel 12:1-14, ito ang kompuntasyon. Pumunta. Isipin ninyo, alam ng Diyos ang lahat. At tulad kanina sa pangyayari dito kay David o kay Jonah, alam ng Diyos, walang nalilingid sa atin sa Diyos. Alam ang detalya na nangyayari sa buhay natin sapagkat siya ang may-ari sa atin. We are chosen even before the foundations of the world. Kilala tayo ng Diyos. Kilala ang ating pangalan. Alam niyo nangyari? Inireveal kay Prophet Nathan. Hindi ba nakikita ni Prophet Nathan eh? Pero ipinahayag ng
Espiritu ng Diyos, kay Nathan ang pangyayari. At konfrontasyon ang sumunod. Pagdating ni Nathan, kay Haring David, sabi, Haring David, may istorya ako sa iyo. Mayroong isang mayaman na may pag-aari ng maraming tupa, maraming baka, maraming kamelyo, maraming kambing. At mayroon namang isang tao na mahirap, na iisa ang kanyang tupa. Wala siyang kambing, wala siyang kamelyo, wala. Tupa lang isa. Pero dumating ang pagkakataon na itong mayamang ito na napakaraming ari-ari ang hayop ay nagkaroon ng bisita. At ipinakatay yung tupa ng mahirap. Hindi binawasan ang kanyang mga tupa, mga kamelyo, mga kambing, kundi ang kinuha yung kaisa-isang pag-aari ng isang mahirap. Ano ang gagawin mo bilang hari? Sa tanong niya. Sumpahin ako ng langit kung bukas ay buhay pa siya, sabi ni Haring David. At sabi ni Prophet Nathan, ikaw iyon. You know, alam yung story? Alam na ninyo? Ikaw yun. Si Haring David, kung ilan ng asawa, si Uriah, kaisa-isa lamang si Bathsheba, pinatog pa, pinatay pa. At doon dumating ang naging resulta, sabi ni King David, I have sinned against the Lord. At ang resulta, pag nalaman ng isang tao tulad natin, pag nalaman ng isang tao, ang sunod dapat sa isang Kristiyan tulad natin, ay kalikulan, ginagawa natin kasalanan. Si David, ang resulta na tumalikod siya sa kasalanan at nabuhay na kabubundog sa Diyos. At tinawag pa siyang, he is a man after God's own heart. Walang imposible, walang mahirap sa Diyos. Pag pag-uusapan ay kabanalan. Kung nanaisin natin, tayong lahat ay nilalang ng Diyos. At sa ating pakikipagay sa kay Kristo Jesus, binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng bagong buhay para tayo makagawa ng mabuti. Kung nagawa ni Haring David, kaya din ba natin ang kapatid? Can you say amen? Kaya natin yun. Ano ba kakaiba? Pareho ng tao. Diba? Okay. So yun ang breaking point. Pag nalaman mo yung kasalanan ng sunod, kaya kung si Haring David parati, alam nyo, sabi ni Haring David parati, ang paborito niya, create in me a clean heart, O Lord. A heart that hide your word, so that I will not sin against you. Kasi tayo, bilang mananampalataya, meron na tayong word of God. At meron tayong banal na espiritu na naunawaan natin ang salita ng Diyos. At ang sunod lang doon ay obedience. Pagsunod sa salita ng Diyos. Yun lang proseso natin eh. Word of God, Holy Spirit, and obedience. Okay. Peter's breaking period. Matthew 26, 33, 35, and verse 69, 75. Okay, Peter was fallen but not forsaken. O paano nangyari ito? Kay Peter. So, alam nyo na, ang iba alam ang istorya ito. Paano si Peter naranasan niya ang why he regretted, genuinely regretted from sin, at tatanggap niya ang blessing ni Lord. Sabi, ganito yun eh. Nung malapit ng takpin ng ating Panginoon, nagpalaala na ang Panginoon, dadakipin ako. At sabi ni Haring David, hindi ko po papayagan. Hindi ko papabayaan na hiwalayan kayo. Sukdo lang makasama ninyo kung mahanda sa kamatayan. Pero sabi ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ, Pedro, bago tumilaot ang manok na iyong mag-uumaga, 3 beses mo akong itatatwa. Unang pangyayari, nakita siya ng isang babae. Kasama ka ni Jesus. Dinakit na eh. Regard si Jesus. Hindi ko siya kilala.
Pangalawa, maglakad ulit niya paalis, nakita ulit siya ng isang babae, tunay na kasama ka ni Jesus, kita-kita kanina. Hindi ko siya nakikilala, sumpa man. Sumumpa pa. At ang pangatlo, isang lalaki na nakita sa kanya. Sa iyong pananalita, tunay na ikay kasama ni Jesus. Sumpa man, mamatay man ako. Hindi ko talaga kilala si Jesus Christ. At umilapan man ako. Pero, ang resulta, he genuinely regretted and repented of his failure. At ano nangyari? On the day of Pentecost, kailan yun? On the day of the Pentecost, nag-preach si Jesus, si Peter. At ano yung resulta? 3,000 ang converts. See the anointing? Okay. So, in our breaking period, tayo ay hindi iniiwanan ng Diyos. Tinitingnan lamang kung ang puso mo ay lumapunta. Hindi na hard and hard, kundi pusong sumusunod na sa kalooban ng Diyos. Pusong sumusunod na sa nagbigay ng buhay sa atin. Tingnan naman natin si Juan, si Pablo. Pablo's breaking season. Gawa 9, verse 9. 3 araw siyang hindi nakakita at hindi siya kumain o uminom. Pinili siyang maglingkod para ipakilala si Jesus sa mga Hudyo at mga Israelita. Sabi ni Pablo sa Gawa 20:24, hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin. Matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Pero bago nangyari ito, nakaranas siya ng breaking period. O paano pangyayari? No? Nung wala na ang ating Panginoon, ang mga disipulo na tumanggap ng kapuspusan ng Banal na Espiritu ay nagdalwa-dalwa, pangkat, at sila lumakad. At ang ilan doon, kasama ang mga iba pang followers ay puntang Damascus. At na-encounter ni Pablo, na dating Saulo pangalan, sa daan si Jesus Christ. Ano nangyari? Nasilaw sa araw, nadapa siya, at namulat. And there is history. So, kaya na nangyari doon. At sa kanyang buhay, bilang ay yan ang sinabi niya parati sa Philippians 1:21. To me, to live is Christ, and to die is gain. He was born a Hebrew. Iskola ni Gamaliel, pero sabi sa kanya, ang lahat ng sabi niya, ang lahat sa akin ay kuku lamang. Sambala o parang dumilang ng hayop. Kuku ko para sa makilala ko lang si Kristo. At buhat na makilala nga niya itong kanyang sinabi. Acts 9:9 and Acts 20:24. Mga minamahal tayo man ay may sarili-sariling karanasan. Katulad ni San Pablo, he submitted to the calling of God, and that is how to be prophet. Bakit kaya tayo narito? Hindi lamang para tayo makapakarinig, kundi para tayo ay maging kasangkapan para ang iba rin ay maging katulad natin. Tayo tinatawag na pinabanal. We are the church. We are the church. At tayo man ay gagamitin para tayo makaranas ng kabanalan. Sapagkat ang iba ay namumuhay pa sa kasalanan. Tayo nagkakasala pa minsan-minsan. Pero tayo ay marunong humingi ng tawad sa Panginoon. We learn to submit to God in full humility and ask forgiveness. And our God is able to give us His grace. Napatawarin tayo. He's faithful and just to forgive us. And He cleans us from our unrighteousness. All the time we come to God. Can you say amen? Jacob's breaking process. In Genesis 32:25, may nakipagbunong lalaki kay Jacob at pinisil ang balakang ni Jacob at nalinsad ang makatapat na buto nito.
God changed Jacob's name to Israel, no longer as a planter. Ano sabihin ng supplanter? Hindi na sa mandaraya. No? Okay, nabago siya. Dati siya ang kumuha o numakaw ng karapatan ng magiging panganay ni Iso. Pinapalit. No? Sindikato nilang mag-ina. Pero, alam niyo ang istorya, siya ay may takot. Takot at takot. Magkasalubong silang magkapatid. Kaya pinauna ang 3 pangkat, may kanya-kanyang parigalo. May mga alipin, may mga bata, 200 yan ang setting ng kanyang parigalo. At para sabihin, kay Iso na sinasa likuran lamang. Pero he beat the Lord. At ang sabi ng lalaking kabuno niya, sabi, bitawan mo na ako kapag mag-uumaga na. Hindi pwede akong abutin ng sikat ng araw. Pero sabi ni Jacob sa pagbubulo nila, hindi kita bibitawan, mali bang ako pagpalain mo. Basbasan mo. At binasbasan nga siya. At sinabi siya sa natin ng lalaki sa kanya, napagtagumpayan mo ang laban sa Diyos at sa tao. So you win favor from God and from men. And even from circumstances, mapapagtagumpayan mo yan. At binago ang kanyang pangalan. At yan tinawag na Israel. Kaya ang 12 tribes of Israel nagmula sa pangalan Jacob. Brokenness is a tool of God. Kasangkapan ng Diyos ang maranasan mo. Ang ikaw ay magkaroon ng karanasang breaking period, breaking point. Brokenness is a tool of God to make you a better person, not bitter. No? Magiging mapapabuti ka, hindi para ikaw ay magkaroon ng kapaitan sa buhay o sikhayo sa buhay. No? Ayaw ng Diyos na tayo mapalayo sa Kanya at tuluyang mapahamak. Ganyan ang tapat at mapagmahal nating Diyos. Kaya sari-saring disiplina ang narasan. At tayo man kung tayo ay hindi pa umaayon sa plano ng Diyos, makakaras tayo ng discipline ni Lord. Kaya sinasabi dito na ang brokenness ay isang tool o kasangkapan ng Diyos para tayo ay mapabuti. No? Akala ko nga, kung hindi ko siya tinalaman pero di ko akalain ang pala mangangarap ng salita ng Diyos at tulad sa pagkakataon ito. Hindi pinangarap kong ako ay tumayo sa pulpito. Kung alam ko lamang ako maghanap buhay. At napanood na nga. Hindi ko nakilala si Lord. Iba naman ako dealer ka ng San Miguel Bill, San Miguel Gin. Ano sigarilyo natin, Marlboro at Philip Morris. Nagtatago ako ng harina. Naka-stack ako dito ng 6,000 bucks ito. Diba? Inaantay ko black market. Galing ng negosyo eh. Para sa public accountant, alam mo style eh. Alam mo ano tataas. Wala rin. Isang ihip eh. Nawala lahat eh. Okay. Kahit negatibong sitwasyon o kasalanan man, ay pwedeng gamitin ng Diyos for you to be broken and blessed. Meron mga pagkakataon akala mo ay negatibo. Pero i-convert ni Lord yun. Yung negative situation mo ay pwede magkaroon ng divine reversal at gagawin blessing sa iyo. Take kasi ito, prodigal son. Sabi dito, yung prodigal son. Sa Luke 15:11 to 32, ano mo yan sa prodigal son? Diba? Ang isang anak ay hiniling sa ama, akin na po ang aking mana. Binigay naman ang ama. Lumayas, nagpakalayo, babae, anak. No? Ano nangyari? Sa pinuntahan niyang lugar, malas lang, nagtagutom. Nagkaroon ng famine in the land.
At naubos ang kanyang minana. At ang inumihan niya ay tagapag-alaga ng baboy na masukan. At nakatikim kumain ng pagkaning baboy. And he made a broken point. He made a decision. Babalik na ako sa aking ama. At ito ang aking plano. Ako ay sasabihin ko sa aking ama, linuhog mo na akong ituring na anak. Pagkat ako isang suwail, gawin mo na akong katulong sapagkat sa bahay ng aking ama, ay mga katulong ay masapat na pagkain. Samantala ako dito, pagkain ng baboy, kakainin ko. No made a decision. Hindi ba in this prodigal son, the story ng suwail na bata, at the same time, the story ng loving father, nagbalik na siya. Yung kanyang loving father, yung pala nakatingin, a picture of the Lord. The prodigal son, tayo yun. Lahat tayo naligaw dati. Ngayon hindi na. Okay. So, ano nangyari? Nung makita na ang kanyang anak ay parating na, sapagkat may tradisyon ang mga Israelita na yung mga suwail na bata, pag lumayas, ay pagbalik, babatuhin hanggang sa mamatay. Kaya ang nangyari, sinalubong agad para ang bato ay tumama. Kaya aangkinin ang parusa. No? Ginawa ni Jesus Christ para sa atin. Inako ang sakit na maaaring maranasan ng anak. At sabi sa mga katulong, lagyan ng sapatos, lagyan ng singsing, katayin ang matabang tupa at magkaroon tayo ng pagkiripan. So, inaalaw ng Diyos. Pero hindi para tayo mapasama, hindi tayo makapabuti. At ang Diyos ang nagkakaloob ng babalik ng lahat ng bagay. Okay. I have here some evidences of brokenness. Tignan nyo. Ang Pariseo, para makita nyo ang pagkakaiba, ang Pariseo at ang maniningil ng buwis sa Mateo 18:9-14. Ito yung sitwasyon sa loob ng simbahan. Yung maniningil ng buwis, naroon. At ito namang Pariseo naroon din. At pareho silang nananalangin. Pero itong Pariseo na maniningil ng buwis, hindi, sabi ng Biblia, hindi makatunghay sa langit, sa hiya sa Diyos. At binabatungan ang kanyang dibdib, Panginoon, patawarin niyo po ako, lubha akong nagkasala na kayo po, nalupay-pay. At ito naman isang Pariseo, salamat Panginoon sapagat ako hindi katulad ng maniningil ng Diyos na makasalanan. Sa tingin, sino kinarundan ng Diyos na? Sino sa dalawa? Sino ang broken at sino ang broken spirit? Sino kinarundan ng Diyos? Yung maniningil ng buwis. Si David sa Salmo 51:1-2, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa iyong tapat na pagmamahal. Ito si Haring David. At ayon sa iyong labis na pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Naway pagaya natin si Haring David. Maging role model natin. He's a man after God's own heart. Na siya ay kung paano lumapit pag nagkakasala. Automatic. Kaya kailangan ang lifestyle natin bilang isang Kristiyano, pag nagkamali, takbo agad keyboard. With full humility, and ask forgiveness, and ask the Holy Spirit na huwag na niya magawa. Tulungan mo sa aking kahinaan. Letter B. Broken people are willing to be corrected and fully dependent upon God. Itong mga broken people, yung mga mababang mga tao na nagpamahal sa Diyos at nagbibigay ng reverence sa ating Panginoon, are willing to be corrected and fully dependent upon God. Ang kasalanan ni Eva at ni Adan ay nag-step out of dependence from God. Hindi niya umasa, sarili lang niya ang husunod. No? Walking in His own ways. No? Hindi kaparaanan ng Diyos. No? Kaya yung awiting, I do it my way.
Hindi Kristiyanong awitin niyo. Ginamit naman ng bro. Kaya rin magkakagulo ng kami. Sabi ng iba. So, pagkaraw yun ang ginamit sa club, nagkakagulo. So, hindi. We cannot do it on our own ways. No? Tayo ay mga taong dependent ako God. Sabi sa Proverbs 3:5-6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. With all your heart. Never rely on what you think you know is right. But in all things, acknowledge God. Pag alam mo ang Diyos, and He will make your path straight. Iaayos ang lakad mo. Bagbag na puso, letter C, narin ba yan? Yan, bagbag na puso or softness of heart. 2 Samuel 12:13, si David dito, he said to Nathan, ito parang istorya kanina, nung malaman niya na ikaw yun, ang sabi ni David sa 2 Samuel 12:13, I have sinned against the Lord. Huwag na tayong matigas sa ulo. Ano ba ninyo? At nararanasan ko yan sapagkat marami akong mga nakasamang empleyado, maging sa eskulahan, o maging sa negosyo. Tayo mga Kristiyano, binigyan tayo ng isang gift of discernment. Naniniwala ba kayo tayo Kristiyano? Meron tayo yung empowerment ng Holy Spirit eh. Hindi lang pagkakausap mo, huwag na natin man yung mga kinagis na natin eye-to-eye contact na kakaintindihan. Pero naniniwala ba kayo, alam ninyo kung kausap nyo nagsasabi yung totoo hindi? Meron something eh. Meron something ayun ko, meron divine revelation, and that is discernment, gift of discernment, na alam ninyo, ako pag kami kausap pa rin may nagkasala akong taruhan, tinatanong ko natanggi, uneasy ako. Natutuwa ka, parang nagagalit ako eh. Sapagkat alam ko hindi kasabi na totoo. Sapagkat alam ko na katotohanan, tanggi pa. Ako ba di kaya may nagtuturo? Eh dito talaga, katulad ni David, I have sinned against the Lord. So come to God and repentance. Kaya lang ganun gagawin natin bilang Kristiyano. Kaya say amen. Eh tayo iman eh. Tayo talaga nakatunggo sa lupa, nagkakasala pa tayo eh. Pero bilang start tayo na understand natin ay repentance. Remorse. No? Brokenness is decrease in self and increase in God. John 3:13. Let God increase in your life. Para binibigyan mo lahat, di mo. Pag nagtakumpay ka kapatid glory to God. Kasi hindi mo maaaring akumuhin yung takumpay mo kung hindi sa puno lamang ng Diyos. Without God, sa Karyas 4, ang tagumpay hindi makakamit. Hindi naman sa pagitan ng sariling lakas o kapangyarihan mo, kundi sa tulong lamang ng Diyos. Nalilimutan natin ito, glory to God. Para maraming lumating na pagpupala. Ay kung sasabihin mo, palagay ko, alam ng Diyos yun. Brokenness is a response in humility and obedience to the prompting of the Word of God and of the Holy Spirit. Mateo 8:7-8. Yan ang istorya ng isang kapitan ng sundalo ng hukbong Romano. Alam niyo ito'y Roman soldier, isang kapitan. Nasa lubong niya si Jesus Christ. At ang sabi ganito, Panginoon, may sakit ko ang aking alipin. At sabi ni Jesus Christ, Lord, ganito, kung samahan mo ako, pupunta ako sa iyong tahanan. Huwag na po, hindi po karapat dapat niyong puntahan ang aking tahanan. Pero sabihin lang po ninyo, na pagagalingin niyo at naniniwala akong gagaling siya. At sabi ni Jesus, what a great faith meron ng tao ito. I never seen a faith like this. At yun nga nangyari. Gumaling nga. Pero yung humble na ng tao nito, hindi po karapat dapat
na ako, na aking tahanan ay puntahan niyo. Si Peter, ganyan din, ha? Si Peter, yung nangingisda sila, inutusan ng Panginoon na naghahanap ng disipulo si Jesus Christ, nakita si Peter nangingisda. Naghuhugas na ng lambat. Kaya sabi, ihulog mo ang lambat. Sabi ni Peter, Panginoon, inumakan na po kami. Siguro ko lang sabihin, kami dito na lumaki sa dagat. Walang isda, dito ako maghuhulog. Pero nevertheless, susunod po ako. Ngayon pa man susunod ako, Panginoon. At makita napakarami ng huli. At nung nalapit ng Panginoon, sabi ni Peter, "Depart from me, I am a sinful man." Sinful man. Lumayo kayo sa akin, ako isang makasalanan. You see the equity. At sumunod siya sa Panginoon. Pag na-recognize natin na may kasalanan tayo, lapit kay Lord. Sa kayo ng intimacy ng relationship ninyo ay hindi na distort. Kailangan natin malakas tayo kay Lord. In what way? Sabi ng salita, no one can see the Lord unless he or she is holy. Ibig sabihin, no favor kung nasa kalagayan ka na ikaw ay mayroong unforgiving spirit, mayroong kang sinfulness, situation na hindi mo ikinumpisan. Pero tayo, lahat tayo nagkakasala. Pero mahalaga, lumalapit agad tayo sa Panginoon. Bago tumulog, pagkagising, no? Lalo sa bago tumulog, hindi natin alam. Baka dumating na si Lord. Diba? Okay. So broken people need mercy and grace. They are humble and thankful. Broken people easily forgive. Madali tayong magpatawad. Can you say amen? Hallelujah. In closing, ways to brokenness o mga daan patungo sa brokenness. Letter A, welcome God's leading. Yan. Alam ninyo, inahalin tulad tayo na tayo ang lupa o puti o clay at ang Diyos ang manghuhulma. Karapintero si Lord. Inaalaw na tayo ay ma-break niya. He will break us to be molded again for us to be a better person. So, mararanasan natin, akala natin tayo, bakit ako pinabayaan? No, hindi. Inaalaw lamang ng Diyos ang sitwasyon mangyari sa iyo para bubuin ka muli, para nakasin ka ulit. But do not lose hope. Be still and know that He is God. Kumisan hindi natin nakikilala ang Diyos. Makilala natin, mapagtanto natin, siya ang may-ari ng lahat. No? Langit at lupang iyong tinutungtungan at buhay mo. No? Hallelujah. Welcome the Holy Spirit to deal with us within our weaknesses. Peter in Luke 5, maganda ito. Tingnan si Peter in Luke 5, 5-8. Binanggit ko na ito kanina. Ihulog, sa verse 5, ayaw ihulog ang lambat, nevertheless I will. Then verse 6, yun ang milagro, nabihuli. And verse 8, the brokenness of Peter, lumuhod. Depart from me, I am a sinful man. Sa breaking period, God will reveal your sin. Sa oras na dumating ang iyong breaking point o breaking period, ipapahayag sa iyo ng Diyos ang iyong kasalanan. I-remind sa iyo. So, sa breaking process ay ayaw natin, but it is a for the good of us. Magtiwala tayo sa Diyos natin sapagkat siya ay isang karpintero. Isa sana may carpenter. Kaya siguro itinalagaan siya
maging amain niya sa lupa ay karpintero. May kahulugan niyo. Para maunawa natin na siya ang magbumuldi sa atin, pagagandahin tayo. No? Confess our proud ways. Say to God, remove in my heart any pride spirit in me. So yun dapat natin. Yung pamamara para ma-achieve natin yung brokenness. Kinakailangan tayo ay parati yung proud ways natin, yung kayapaan natin. Ay sabihin natin kito. Ayaw naman natin yun eh. Di ba doon sa Romans 7 verse 24, sabi ni San Pablo ganito, I am a wretched man. Isa akong habag-habag na tao sapagkat kung ano ang gusto kong gawin mabuti, masama ang nagagawa ko. At yun namang mabuti na gusto kong gawin, masama ang napupuntahan ko. Kung anong ayaw ko, siya ang ginagawa ko. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino magliligtas sa akin? Sabi sa Romans 8:1, walang iba kundi ang ating Panginoon. This is the Savior. Can you say amen? Pwede palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, surrender yourself to God. Surrender all. Wala kay titira. Walang salvation. Total surrender. When you surrender, you become slaves of the Lord Jesus Christ. Nagiging slave of righteousness. Magpapailalim ka na sa mabuti. At yun naman ang pamamana sa atin ng Diyos. Dati alipin tayo ng kasalanan. Ngayon tayo ay alipin na. Sunod-sunuran tayong gumawa ng kabutihan. Can you say amen? We are a new creation. The old was gone. Behold, the new has come. Bago na tayo. Kawangis na tayo ng Panginoon. Ano pa? Pray para maranasan natin ang daan pato sa brokenness. Pray to the Holy Spirit to change us inwardly. Like David, he asked God to create upon him a clean heart. Kasi tayo we have 3 dimensions. Or tripartite being tayo. Body, soul, and spirit. O sabihin natin, man is a soul, and a spirit, and lives in a body. So, yung nakatira dito, halimbawa, yung sakit na nararamdaman pag kinukurot mo sa sarili mo, pag umalis na yan, lupa ka na. Kahit imbalsumuhin ka, kahit lapain ka, wala ka na mararamdaman. No? Ngayon, yung kaluluwa mong ito ay hindi nawawala. Ang isang namatay ay ang kamalayan ay hindi nawawala. Iyon ang iyong solis area, espiritu. Ngayon, sa buhay natin, magkalaban yung laman at espiritu. No? Okay. At ang dito ay ang ating soulless area, yung mind, will, even your heart, mind, will, and emotion, ay ito ngayon ang nagdidesisyon. Kung magustuhan ito, at walang word of God, susundin ang gusto ng laman. Pero bagaman ang gusto ng sarili mo, ang gusto, ang naisip ng iyong isipan ay gumawa ng masama, pero kung bombarded ka ng word of God, susundin mo ang gusto ng Espiritu, hindi ang gusto ng laman. Kaya kinakailangan tayo ay we have to pray to the Holy Spirit to change us inwardly. Mabago tayo. At paano tayo mababago? Yung magkaroon tayo ng deep rooted in Christ. And we will experience God's sovereign care. Can you say amen? Magpangalanan tayo. Word of God, Holy Spirit, and obedience. Can you say amen? Okay. Purihin ng Diyos. Mapagpala pa kayo mga kapatid. So,
Medyo mahaba-haba ito, pahinsa na kayo, pero itititsin. At kunin niyo ang CP ng titsin ko ito sa next Sunday para mapagtuloy-tulayan pa. Sa purihin ng Diyos tayo mananalangin. Amang mapagmahal, salamat po sa piging na pinagkaloob po sa amin at kami nakapag-aral ng aming mga salita at iniinig ko sa tulong ng banal na Espiritu na ito ay lumago sa buhay namin. Matanim sa aming mga puso at huwag maagaw ito ng kaaway at magresulta pa ito ng pagbunga sa aming buhay na kami ay maging mabuting anak mo. To make us a better person na yun ang gusto mo para sa akin. Muli, binabalik namin ang mapulit na salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Natin nagsabi na, Amen. Dadaan tayo sa habang ng Panginoon, kaya darating niyo ang inyong tangan, communion elements. Tapos po natin ang tinapay na ating tangan. Itong tangan natin tinapay ay simbolo ng katawan ng Panginoon sa Kristo. So bago pa man isida ng Panginoon sa Kristo, bago pa man danasin niya ang pag-ako sa ating mga kasalanan, nahayag na ito sa aklat na Isaiah, ng Prophet Isaiah, sa Isaiah 53, at ang sabi verse 5, ang sabi ganito, siya'y sinugatan dahil sa ating pagsuway. Siya ay binugbog para sa ating kasamaan. Ang parusang kanyang tinanggap ang nagdala sa atin sa mabuting kalagayan at sa kanyang mga sugat tayo ay nagsigaling. Tagapin po natin ang sinugat. Tapos po natin ang inumin na nagsisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sabi na ang aklat ng Exodus, kung walang panghuhulang dugo, wala kapatawaran para masalanan. 2,000 years ago, nabubuo ang dugo ng Panginoon para tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. We were redeemed by the blood of the Lamb. We were redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya sa paningin ng Ama, tayo malinis na. In Jesus' name, pagkakit ko lang. Salamat sa Panginoon. Praise be to God. Blessed evening mga kapatid. No, tunay nga po that brokenness is a blessing. Hindi pala dapat natin tingnan na isa itong napaka-negatibong salita. Dahil kung ito naman yung magpapaalala sa atin ng seat of ownership natin sa ating Diyos. Kung ito naman yung proseso para malinis ang ating puso, at kung ito naman ang magdadala sa atin into full submission to God, kung paano tayo dinidisiplina ng ating mga magulang. Salamat sa Diyos sa mga napagdadaanan nating breaking points ng ating buhay. Amen. Dahil po dyan, proceed na po tayo sa ating covenant. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sa bilang ng 3 ay kasi ng kami ay nagpasya. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hudan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, upo muna tayo. Meron po ba tayo mga newcomers? Wala naman po. Proceed na po tayo sa ating announcements. Unang-una ho,
tayo po ay nanyahan na mag-aaral ng salita ng Diyos, Basic Theology, every Tuesday from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. Next, our children's ministry is inviting our kids first ages or 3 to 12 years old to attend Sunday school. Every Sunday po yan from 9 to 11 p.m. Next, announcement from youth ministry. We are all invited to their youth fellowship every Saturday from 5 to 7 p.m. by Zoom. And of course, we have prayer hour happening every Friday from 5:30 p.m. to 7 p.m. And syempre po, ang ating Sunday worship services na po yan. The morning fellowship starts at 9 to 11 a.m. and at evening po 7 to 8:30 p.m. And we're all highly encouraged to host a home prayer meeting for our family. Makikita po ang guys sa ating Facebook group and page. An announcement from Praise and Worship team. We are in need of keyboardist, guitarist, and drummer. Kung interesado po tayo, mag-fill out lang po tayo sa registration table. Okay? At para naman po sa ating exhortation to be can be called on 6:30. Magandang gabi po sa ating lahat. Kanina, sa totoong buhay, sabi ko nga, napakaganda ng mensahe ng Diyos. Salamat sa Daddy sa pagkakagamit sa Kanya ng Diyos. Kasi habang ako'y nakaupo, nakikinig na mabuti, nalikon ko ang pangyayari din sa aking buhay. At mag-share po ako, 5 minutes lang po, para mabilis lang po. Nakaranas ako nung sinasabi ng lahat talaga tayo dumadaan ng breaking period, pero talagang napatunayan ko kailanman ang Diyos hindi nangiiwan. Talagang siya'y tapat sa atin at tunay ang kanyang pagmamahal. Kasi sabi ko nga, isa sa naging problema ko noon, ako ay isang nabankrupt na tao. At alam niyo po ba yung nabankrupt din? Wala ka naman talagang pabuhayan dito sa mundo. Pero talagang ipinaranas o inalaw ng Diyos na ako ay, yung bang nakakaranas tayo ng minsan talagang matigas ang ulo, bakit tayo hindi kaagad-agad lumalapit sa Diyos? Maaring wala kang relasyon sa Diyos, tuloy-tuloy lang ang buhay mo, ang pinagagana mo, akala mo lang matalino ka. Akala mo, alam mo ang lahat-lahat. Pero dumating sa punto, naniniwala ako na yun ay pinayagan ng Diyos na wala ka nang mapupuntahan. Kahit magulang mo, dadating sa panahon, wala na maitutulong. Maging ang asawa mo, ay talagang nag-iwan pa. Pero alam nyo, kailanman ang Diyos hindi nag-iwan. At nakita ko doon sa naging problema ko, na walang-wala ka, gusto mo makabayad ng utang dahil hindi naman normal sa inyo na hindi ka nagbabayad ng utang. Kaya lang walang-wala ka. Pupunta, mangungutang ka, paikot-ikot ka na lang. Pag ikay nakautang uli doon, ibibigay mo sa pinagkautangan, ay parang yan pag naningil, ay talagang wala na sa iyo magpautang. Alam mo, naranasan ko, ang alam niyo po ba yung panalangin, malalim na panalangin, malalim na pagsamba sa Diyos, nararanasan mo sa panahon ng madilim. Pag ikaw ay bagsak na, mararanasan mo yan. Ipadadama sa iyo ng Diyos na may tunay na Diyos na buhay. At talagang doon mo mararanasan sa dati man, kakausapin ka ng Diyos. At magsasabi sa inyo ng magandang instruction, tigil ka lang. Magpapaikot-ikot ka lang ng pangungutang, sasabihin mo babayaran mo bukas, babayaran mo sa isang araw. Alam mo naman sa sarili mo wala kang kukuhanan, itigil mo na. At magandang mangyari sa iyo, tunay na lumapit ka sa Diyos. Yan lamang ang tangi mong malalapitan. At alam mo ba, sabi ko, sa pangyayari yun, napakaganda. Kasi nagkaroon ka ng magandang ugnayan sa Diyos. Lumakas ang sarili mo. At lagi ko nga nadidinig kay Mami,
na noon ako ay pawindang-windang na sa daan. May dalang ibig sabihin ng sapatos ng kapatid na galing abroad, ibibenta mo lang para ibayad sa utang. Naglalakad ka nga nang wala na sa uliran. At baka dumating na magpakamatay pa. Pero alam mo, ang napakaganda, lumapit ka sa Diyos. Dahil kailanman ang Diyos hindi nang iiwan. Kaya salamat sa napakagandang mensahe ng Diyos sa gabi nito. Talagang tayo manatili, lagi tayong nasa sa Diyos. At tayo po naman ngayon, nandang po sa pagbibigay. Kanina po sa pag-aawita naman na narinig ko sabi, ika'y tapat habang buhay. Totoo po, ang Diyos ay tapat sa ating buhay, sa araw-araw. Kaya lagi niyo kung papansinin, lahat ng pangangailangan, ba't ibinibigay ng Diyos? Huwag natin kung minsan lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Araw-araw may kinakain, araw-araw mapayapa ang buhay, sa pagtulog, masarap ang pagtulog. Alam niyo po ba, number 1 na yung kayamanan. Kaya yan po ibigay sa atin ng Diyos. At dadako po tayo sa pagbibigay. Kasi nga, sabi ko na tayo nagka-problema, alam niyo po ba, ang isa napakaganda, loonan, itutuloy ko lang saglit, napapunta ko sa pamilyang ito. At lalo dito nabuo ang pananampalataya ko sa Diyos. Kasi narito ang salita ng Diyos. Sa tulong ng Family de los Reyes, magaling sila, ginamit ng Diyos. At tayo po sana maging masigasi. Kasi marami pong mga marisa, maraming mga dina, maraming lahat ang natulungan ng salita ng Diyos. Kaya alalahanin po natin yung mga nawala na sa ulirat. Ito po ang nakapagbago sa salita ng Diyos. Kaya po tayo magpatuloy, sigasi, sa pagbibigay sa ganitong gawain. At sinabi nga po doon sa 2 Corinthians 9:6-7, sabi ko nga po, maging maligaya, masaya po tayo sa pagbibigay. Mahalaga po lagi mula sa puso. At tayo po ay magbigay. Ating pong panalangin dito. Panginoong Diyos, namin makapangyarihan sa lahat. Salamat sa magandang gabi ito. Salamat, Lord, sa magandang mensahe mo na nilagay mo sa aming isipan ang aming mga nakaraan. Ipinaalala mo, Panginoon, na ikaw ay tunay na buhay, tunay na mapagmahal, at wala nang ibang tutulong sa aming Panginoon. Panginoon, salamat po at sa breaking period na naranasan namin, nakilala ka namin ng lubusan. At kami, Panginoon, maging matatag. Nagkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo. Panginoon, ang Blessings Community na ito, salamat po sa aming mga pastor. Salamat po sa mga manggagawa. Salamat sa mga miyembro na andito, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, basbasan niyo po ang mga bigay ng mga manggagawa. Alam ko, Lord, lahat ng pag-aari sa mundo ito ay ilo. Kaya nararapat namin ibalik ito na siksik, ligtig at umaapaw. Panginoon, maging sa pag-uwi namin, sa pagtulog, mauna ka namin din, Panginoon, pasalamatan, bigyan kami ng kapayapaan sa pagtulog at sa umaga, Panginoon, maalala namin ang lahat. Magpasalamat sa iyo, maibahagi din ang aming buhay. At Panginoon, salamat sa tagumpay ng gawain ito. Ang lahat ng ito ay samdalangin namin sa pangalan ng Diyos. Amen. Magkay po tayo. Sa
Itaas natin ang ating kanang kamay para sa benediction. Hallelujah. Nawa ang pag-ibig ng ating Ama ay mapasa inyo. Nawa rin ang kasaganaan ng biyaya mula sa Panginoon sa Kristo ay maranasan ninyo. At pagkikipisan at pagkaibigan ng Banal na Espiritu sa inyong buhay ay manatili magpakailanman. You are blessed to be a blessing. To be the glory in Jesus' name. Amen. God bless you.